Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat. Usap-usapan ngayon sa mga balita na ang napipintong papalit umano kay Vice President Sara Duterte kung sakaling ito ay tuluyang ma-impeach ay ang Senate President na si Francis Chis Escudero. Matunog ngayon ang kanyang pangalan dahil siya umano ang pinakakarapat dapat na maging pangalawang pangulo kung pag-uusapan ng kanyang posisyon. Pero bago pa man ito mangyari at kung totoo nga na si Escudero nga ang papalit kay VP Sara, kilalanin muna natin ang lubusan ng lalaking nagpatibok sa puso na nag-iisang heart evangelista. Saan nga ba siya nanggaling at paano niya napasok ang magulong mundo ng politika? Totoo din ba na diring-diri daw sa kanya ang mga magulang ni heart evangelista? At bakit nga ba ito palaging may suot na hikaw sa kanyang tainga? Halina't bigyan natin ng linaw ang mga katanungan na ito. Unahin muna natin ang katanungan kung si Escudero nga ba ang karapat-dapat na pumalit kay VP Sara kung sakaling siya ay mapalis sa pwesto. Noong Miyerkules, 5 ng Pebrero, nang-i-impeach ng House of Representatives si Vice President Sara Duterte matapos lumagda ang 215 miyembro nito. Sa araw din na iyon ay ipinadala na ang naturang naaprobahang impeachment complaint sa Senado, kung saan isasagawa naman ang paglilitis at kinakailangan ng 2/3 na boto o 16 sa 24 na senador upang tuluyang mapatalsik si Duterte sa pwesto. Pero kung sakaling mapapatalsik na sa posisyon ng Vice-Presidente, sino nga ba ang posibleng pumalit sa kanya? Base sa Article 7, Section 9 ng 1987 Philippine Constitution, ang Pangulo ng Bansa na ngayon ay si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang may kapangyarihang mag-nominate mula sa mga miyembro ng Senado at House of Representatives kung sino ang magiging bagong Vice-Presidente. Samantala, magkahiwalay namang boboto ang lahat ng mga miyembro ng Senado at House of Representatives kung iluluklok nila bilang Vice-Presidente ang pipiliin ng Pangulo. Whenever there is a vacancy in the office of the Vice President during the term for which he was elected, the President shall nominate a Vice President from among the members of the Senate and the House of Representatives, who shall assume office upon confirmation by a majority vote of all the members of both houses of the Congress, voting separately. Nakasaad sa konstitusyon. May nilinaw sa Senate President Chis Escudero hinggil sa kung sino ang maaaring pumalit na Vice-Presidente kung sakaling tuluyang ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng media kay Senator Escudero, nilinaw niyang hindi siya ang otomatikong papalit sa mababakanteng pwesto ni VP Sara kapag siya ay na-impeach. Binalikan din ng Senate President ang nangyari noon sa panahon daw ni dating Pangulong Joseph Estrada kung saan matapos niyang ma-impeach ay pumalit na Pangulo sa kanya si Noy Vice President Gloria Macapagal Arroyo at saka ito pumili ng papalit sa kanyang binakanting posisyon bilang pangalawang Pangulo mula sa Kongreso. Isinaad din ni Escudero ang iba pang requirements at basihan sa pagpili ng maaaring maging bagong Vice-Presidente mula sa Senado at Kamara. Dagdag pa niya, wala naman daw kasalukuyang senador na nasa 40 taong gulang pababa, kung kaya't lahat daw sila ay qualified na mapili bilang pangalawang Pangulo. Sa hanay naman ng Kamara, iginit ng Senate President na tanging edad lamang daw ang kulang na kwalifikasyon sa mga ito, nakasaad sa Article 11, Section 3 ng 1987 Constitution, na kinakailangang makakuha ng boto mula sa 1/3 ng mga miyembro ng House of Representatives upang pagtibay ng isang paborableng resolusyon. Kapag inihain na ng mga pumirmang miyembro ng Kamara ang impeachment complaint, sila rin ang magko-constitute ng Articles of Impeachment na iakyat sa Senado para sa paglilitis. Ang Senado ang may kapangyarihang magdesisyon hinggil sa inihaing impeachment complaint. Kinakailangan ng 2/3 ng Senate votes para makonvict ng isang opisyal.
Kapag tuluyan ng na-impeach ang isang opisyal, bawal o hindi na siya maaaring humawak muli ng kahit anong posisyon sa gobyerno. Sakaling umusad na nga sa Senado ang impeachment complaint, si Vice President Sara Duterte ang kauna-unahang vice-presidente ng Pilipinas na na-impeach ng House of Representatives. Ngayon ay kilalanin naman natin si Cheese Escudero. Si Francis Joseph Guevara Escudero ay pinanganak noong 10 Oktubre 1969. Naging kasapi siya ng Senado ng Pilipinas mula 2007 hanggang 2019 at mula 2022 hanggang sa kasalukuyan. Dati siyang naglingkod bilang kasapi ng kapulungan ng Kinatawan ng Pilipinas na kinakatawan ng unang distrito ng Sorsogon at naging pinuno ng minorya noong ika-13 Kongreso ng Pilipinas na kanyang huling termino sa Kamara. Ipinanganak sa isang pamilya ng mga politiko mula sa Sorsogon. Nag-aaral siya sa Universidad ng Pilipinas mula kindergarten hanggang sa law school. Bago pumasok sa politika, nagtrabaho siya bilang isang abogado at tagapanayam. Nakakuha rin siya ng Master of Laws degree mula sa Georgetown University sa Estados Unidos. Noong 20 ng Mayo 2024, si Escudero ay naging Pangulo ng Senado ng Pilipinas pagkatapos magbitiw sa pwesto ni Senator Juan Miguel Zubiri. Sa kasalukuyan, si Escudero pa din ang tumatayong Senate President ng Pilipinas. Sa pagharap sa pangkalahatang halalan noong 2022, si Escudero ay inendorso ng papalis na Pangulong si Rodrigo Duterte at nangampanya para sa pagbibigay kapangyarihan sa mga local government unit. Si Escudero ay muling nahalal na nagtapos sa ika-5 na may mahigit 20 milyong boto. Taong 2015 nang pakasalan ni Cheese Escudero ang aktres at fashion icon na si Heart Evangelista na kung saan 15 taong mas matanda din si Cheese kay Heart. Noong unay hindi naging pabor ang mga magulang ni Heart sa relasyon niya kay Cheese Escudero. Kung maaalala noong 2013, nagkaroon ng hidwa ng fashion icon at ang kanyang mga magulang dahil sa relasyon niya kay Cheese na inilarawan noon ni Mami Cecilia bilang isang manipulative opportunist. Sa katunayan, nagtatransform umano si Cheese sa ibang pagkatao sa tuwing ito ay makakainom ng alak. Mismong mga katrabaho umano ni Cheese ang makapagpapatunay na sa tuwing nalalasing ito ay hindi nito kagalang-galang at kung ano-ano ang pinagsasabi nito at hindi lang daw paminsan-minsan kung malasing si Cheese. Palagyan na raw ang kanyang pagiging lasing. Ang number 1 na kritiko ni Cheese ay sina Boy at Baby Ong Pauco na mga magulang ng artistang si Heart Evangelista, may bahay ng magiting na senador. Diring-diri umano sila kay Cheese dahil sa kanyang di umano'y kawalan ng modo kapag siya'y lasing. Ang dahilan ng pagtutol ni Mr. and Mrs. Ong Pauco kay Cheese ay ang kanyang kawalan ng galang sa kanila sanhi ng kalasingan. Subalit paglipas ng taon, naging maayos din naman umano ang pakikitungo ng mga magulang ni Heart kay Cheese. Sa katunayan ay nakakapag-banding na din umano ang magbiyenan. Noong nakaraang taon ay nag-renew ng vow sina Cheese at Heart para sa kanilang kasal. Mapapansin na madalas may suot na hikaw si Cheese. Ayon sa kanya, ito umano ay parte ng kanyang fashion style. Sanay na umano siyang nakasuot nito kahit noon pa man na bago ito pumasok sa politika. Pinuna din ng mga netizens kung matatandaan noong nakaraang taon ang suot ni Cheese sa pinakauna niyang flag ceremony bilang pinakabagong Senate President. Kapansin-pansin kasi na hindi umano akma ang kanyang suot bilang Pangulo ng Senado at wala umanong respeto sa Philippine flag at sa tangan niyang posisyon. Hindi naman nagbigay si Cheese ng pahayag tungkol dito. Ito na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!